Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, sa Aklat ni Jeremias. Ikalawang kabanata, at nais ko pong pagtuunan natin ang pansin ang ikalabing-tatlong talata. Jeremias, kabanatang 2, talata ay 13. Jeremiah chapter 2, verse 13. Ganito po sinasabi sa Tagalog ng Biblia, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, ng mga sirang tipunan ng tubig na hindi malagyan ng tubig. As of last month, August of 2014, ang ALS Association ay tumanggap na ng halagang $15.6 million from a then never-heard fundraising campaign to a viral internet sensation called the ALS Ice Bucket Challenge. Siguro nakita niyo po yan sa television. Hindi ko po alam kung ang lahat sa mga nakikipag-participate sa challenge na ito ay nagdodonate nga sa ALS. But as of last month, they already received $15.6 million for the ALS Association. Pero tanong, ano nga ba yung ALS? Ang ALS po ay isang karamdaman na kung tawagin ay amyotrophic lateral sclerosis, or tinatawag din po siyang Lou Gehrig's disease. Kung pag-aaralan niyo po yung etymology ng ALS, ito po ay galing sa tatlong Greek words na ang ibig sabihin, no muscle nourishment. So, ibig sabihin nito, pag wala ng nourishment ang isang laman o ang kalamnan ng isang tao, it begins to atrophize or deteriorates. Nawawala na ito ng lakas, unti-unti na itong humihina hanggang sa wala na itong kakayahang kumilos pa. Kadalasan, pag pinag-uusapan ng ALS, ang iniisip ng mga tao ay yung paralysis. Dahil ang isang tao may ALS na nasa advanced stage nito, ay isa ng paralitiko. Kahapon sa palabas na Wish Ko Lang, isang pinicture nila, isang lalaki may sakit ng ALS. At ang naigagalaw niya na lamang ay ang kanyang mata na ibubukas ng konti ang kanyang bibig. Pero everything else na may kinalaman sa kanyang muscle control ay wala na. Pero ang ALS po ay hindi sakit na paralysis. Ang paralysis po ay symptom lamang ng totoong sakit. ALS is a disease that causes the progressive degeneration of the motor neurons. Yun ang problema sa sakit na ALS. Pinapatay nito ang motor neurons. Ito yung mga nerves sa ating brain na nagbibigay ng voluntaryong paggalaw sa ating mga kalamnan. Voluntary muscle power. Ito yung ginagamit ng ating mga kamay, ng ating mga paa para gumawa ng mga physical na gawain tulad ng pagtakbo, paglakad, pagsusulat, at iba pa. ALS causes these motor neurons to die, which eventually lead to total paralysis. So, ang sakit na ALS, pumapatay sa mga motor neurons. Kaya napaparalyze ang tao. And as of this time, wala pong known medicine available to reverse or totally cure ALS. ALS only affects the physical condition of a man. And hindi po lahat ng tao ay may sakit na ALS. Pero alam niyo po, malinaw at bibigyan ng diin ng Biblia na mayroong isang kondisyon na malala pa sa ALS. The Bible refers to a condition I call all loves sin. ALS pa rin. This disease may not always show up physiologically, but nonetheless, the obvious symptom called total depravity proves that every human being is infected by this. Ito pong kondisyon na ito ay seryoso. At hindi nito pinapatay ang motor neurons ng ating mga katawan o mula sa brain.
Ang pinapatay nito ay ang kakayahan o kapasidad ng tao na tumugon sa mga bagay na may kinalaman patungkol sa kanyang kaluluwa. People with this kind of ALS may be physically healthy, malusog ang kanyang pangangatawan, but they may end up in hell with eternal suffering. Ang kasalanan mismo ay sadyang napakapangit. Because even people na nakaranas ng matamis na kabutihan ng Diyos ay pwedeng tumalikod mula sa Diyos na ito at piliin ang gumawa ng mga bagay na maituturing na kahangalan bilang kapalit sa mga pagpapalang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Ito po sa talatang binasa natin sa Jeremiah chapter 2 verse 13. Dalawang bagay po yung gusto mong pansinin natin. First, the portrait of infidelity. Second, the proof of irrationality. Tingnan po natin yung una. The portrait of infidelity. Ang larawan na kawalang katapatan. Ang bayan po ng Israel ay hindi isang ordinaryong bansa. It is a blessed nation. Ito isang bansang pinagpala. Sapagkat sa lahat ng bansa sa buong mundo, siya ay pinili ni Yahweh. Ito yung malinaw sa sinasabi sa awit 135 verse 4. Sapagkat pinili ng Panginoon si Jacob para sa kanyang sarili, ang Israel bilang kanyang sariling pag-aari. Pagamat ang lahat dito ay makikisang-ayon sa akin na walang bansa sa planetang ito ang nabuo ng walang direktang probidensya ng Diyos. Walang bayan, walang kasaysayan, walang grupo ng tao ang nabuo ng hindi kumilos ng direkta ang Diyos. Pero malinaw din naman ng Biblia na ang Israel lamang ang bayan, sa lahat ng bayan sa buong planetang ito, ang nakaranas ng napakalapit na relasyon kay Yahweh. Tingnan niyo po sa Jeremiah chapter 2 verse 2b. Sabi po natin verse 2, "Humayo ka at ipahayag mo sa pandinig ng Jerusalem na sinasabi ganito, sabi ng Panginoon, naalala ko ang katapatan ng iyong kabataan, ang iyong pag-ibig bilang babaeng ikakasal." Israel, in verse 2 of chapter 2, is compared to a bride. Sa madaling salita, ang relasyon ni Yahweh sa bayang Israel ay kasing lapit o kasing intimate ng relasyon ng isang lalaking asawa sa kanyang asawang babae. Ganyan ka-intimate yung relationship ng bayang Israel kay Yahweh. Ganyan ka-close ang kanilang relationship. This relationship of Yahweh with Israel is covenantal in nature. Kaya ginamit ni Jeremiah yung salitang babaeng ikinasal. Sapagkat marriage itself is a covenantal relationship. Noon, pag sinabi ng isang lalaking, siya ang aking katipan, simpleng siya ang aking karelasyon. Pero ibig sabihin ng salitang katipan, ay mas malalim pa sa simpleng meron kayong relasyon. Kayo ay mayroong malapit na relasyon. It's a very intimate relationship. Ngayon ang tanong, anong nature ng covenant relationship meron sa pagitan ni Yahweh at saka ng Israel? Meron pong existing misunderstanding pagdating sa topic na ito. Para sa iba, it pertains to a relationship between a powerful suzerain king and a vassal king. Ibig sabihin, meron isang makapangyarihang hari na sumakop sa isang bayan o isa-isang bansa. At yung mapanakop na hari na ito, ang pinapanginoon na ngayon ng dating hari ng bayan na yon. Bagamat totoo ito, sa definition ng covenant, bahagi ito, pero hindi natin pwedeng sabihin, ito lamang ang ibig sabihin ito. Sapagkat kung sasabihin natin, ito lamang ang ibig sabihin ng salitang pakikipagtipan, ang mangyayari ganito. The ruling king, o yung mapanakop na hari, at saka yung dinodominate na king, o yung sinakop na hari, ang kanilang relasyon ay magiging legal lamang. Ano ibig sabihin nun? The subordinate is merely required to do everything that the superior tells him to do. Pero ang
tipanan na pinag-uusapan natin sa pagitan ni Yahweh at saka ng bayang Israel ay higit pa dito. Nung si Yahweh pumasok sa isang tipanan sa pagitan niya at saka ng bayang Israel, itong legal requirement na ito ay present. But, it is not the only element involved in their relationship. Tama yung sinabi ni Philip Ryken, isang pastor at theologian, sa kanyang observation. Ayan yung pong i-quote ko siya sa inyo. Sabi niya, Christians often or sometimes get the idea that being faithful to God's covenant is simply a matter of obeying God's law. This is because we are legalists at heart. But God never intended our relationship with Him to be mere obedience of the will. God wants our hearts as well as our wills. Redemption is a romance. Minsan hindi natin nakikita. Ang pagtingin lang natin sa ating pakikipagtipan kay Yahweh, ang ating kaugnayan kay Yahweh, ay legal. Lahat lamang ng iniutos ni Yahweh, kailangan nating sundin. Yun lang ang kaugnayan natin sa Kanya. Pero hindi lang yun ang elemento ng tipanan. Merong elemento na kung tawagin ay the duty of love. Meron dapat pag-ibig sa relasyon sa isang tipanan. Nung pasimula, ang bayan ng Israel ay isang mapagmahal na asawa, isang mapagmahal na katipan. Ang kanyang pag-ibig ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang taos-pusong pagsunod sa pamumuno ni Yahweh. Siya ay nagpasakop kay Yahweh sa pamamagitan ng kanyang pagsunod kay Yahweh nung sinabi ni Yahweh, lalabas na kayo sa bayan ng Egypto. Anong ginawa nila? Sumunod sila. Hanggang saan? Hanggang sa ilang. Yahweh, on the other hand, proved to be a faithful husband. Sa kanilang tipanan, pinatunayan ni Yahweh na isa siyang tapat na katipan. Ilang bagay po yung gusto kong pansinin dito. Sa verse 3, binanggit po dyan that Yahweh was holy to the Lord. Ano sabi po sa verse 3? Ang Israel ay banal sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? She was separated to be exclusive to Yahweh alone. Inihiwalay ng Diyos ang bayang Israel para maging Kanya lang. Ganun ka close ang kanilang relationship. Ganun ka special ang bayan ng Israel para kay Yahweh. Secondly, Israel was the apple of Yahweh's eye. Yan po yung malinaw sa Zechariah chapter 2, verse 8, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pagkatapos nasubuin ako ng kanyang kaluwalhatian sa mga bansa na nanamsam sa inyo, tunay na ang sumaling sa inyo ay sumaling sa itim ng kanyang mata. The apple of God's eye. Ngayon, pag ginamit natin yung idiom, the apple of my eye, anong definition natin? It is simply the one whom we love most. Yung ibig sabihin ng apple of our eye, siya yung kanyang pinaka-iibig ko. It is very subjective and emotional. Pero ang Hebrew idiom na apple of the eye pertains to something more than what man feels for another. Pag sinabing siya ang apple of my eye, the feeling is there, but this feeling is proven by something objective. Pinapatunayan ng isang bagay na ginagawa ng umiibig para sa kanyang iniibig. Just as the pupil of the eye is closely guarded against harm, God protects Israel from harm. So pag sinabing Israel is Yahweh's apple of the eye, apple of Yahweh's eye, ibig sabihin, pinoprotektahan ni Yahweh, gumagawa siya ng paraan para hindi malagay sa panganib ang kanyang iniibig na bayang Israel. Tingnan po sa chapter 2, verse 3b. Ang unang bunga ng kanyang ari, lahat ng nagsikain ito ay nagkasala. Ang kasamaan ay dumating sa kanila. Sabi ng Panginoon, ano sinasabi ni Propeta Jeremias? Ang sino man na nagtetreten sa bayang Israel, wawasakin ni Yahweh. Ito ang nangyari sa kasaysayan nila. Naalala niyo ang Egypt. Naalala niyo ang Philistines. Yahweh did not only love Israel, but Yahweh protected Israel.
Ganun kamahal ni Yahweh ang bayan ng Israel. Pangatlo, hindi lang inibig at pinotektahan ni Yahweh ang Israel from harm, binigay niya rin ang lahat ng pangangailangan nito. Tingnan niyo po sa chapter 2, verse 7a. At dinala ko kayo sa masaganang lupain upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito, kayo ay kumain. Hindi lang minahal, hindi lang pinrotektahan, binigyan pa ng lahat ng kanyang mga pangailangan. Napakatapat na katipan ni Yahweh sa bayang Israel. The covenant relationship was well, napakainam sa simula. But it didn't stay that way. Hindi na natiling ganito kaganda ang relasyon ng bayang Israel kay Yahweh. Alam niyo kung ano nangyari? Basahin niyo yung chapter 2. Yahweh was a perfect husband, yet Israel dumped him. Napakatapat. Perpektong asawang lalaki. Perpektong katipan. Wala nga nang hahanapin pa. Pero anong ginawa ng bayang Israel? Iniwanan si Yahweh. Pinapakita lamang po sa atin ng propeta Jeremias dito na gusto niyang paalalahanan ng bayan ng Israel kung sino si Yahweh. Si Yahweh ang kanilang tapat na katipan. Pero sa kabilang banda, pinapaalalahanan din ng propeta Jeremias ang bayang Israel na si Yahweh ay nagdedemanda sa kanila. Ito yung tinatawag na covenant lawsuit against Israel. Tingnan niyo po sa chapter 2, verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, anong kamalian ang natagpuan sa akin ng inyong mga magulang upang ako'y kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan? Sa verse 9, kaya't makikipagtalo pa rin ako sa inyo, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ng inyong mga anak ay makikipagtalo ako. It was Israel who left Yahweh, and because of that, they have offended Him. Napakatapat na katipan ni Yahweh. Inibig sila, pinotektahan sila, binigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Anong ginanti nila kay Yahweh? Tinalikuran ng Israel si Yahweh. Para ano? Para sumamba sa mga Diyos-Diyos. Ito po yung malinaw na larawan ng kawalang katapatan ng bayang Israel. Kaya nagtanong, meron bang kaso si Yahweh laban sa bayang Israel? Meron! Naalala niyo po yung sabi ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan nung siya'y tinanong, ano nga ba ang karapat-dapat o katanggap-tanggap na dahilan para hiwalayan ng isang lalaki at kanyang asawang babae? Ano sabi sa Matthew chapter 5 verse 32? Isa lamang ang ground, and that's sexual immorality or adultery. Yun ang tanong. Ang bayan ba ng Israel ay nagkasala ng pangangaronya? Ang sagot dyan ay oo. Tingnan niyo po sa Jeremiah chapter 3 verse 9. Ano po sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 9? Sapagkat ang pagiging paupahang babae ay napakagaan para sa kanya, para sa bayan ng Israel. Dinumihan niya ang lupain at siya'y nangalon niya sa mga bato at punong kahoy. Inaasahan sa isang tipanan na ang parehong partner ay magiging tapat sa isa't isa. At ito yung mangyayari lamang kung pananatilihin nila ang kanilang pagmamahalan. Si Yahweh ay hindi nagkulang sa mga inaasahan sa isang katipan. But Israel, despite this fact, turned her back and broke the covenant. Ito po ay isang malinaw na paglalarawan ng katotohanan ng kasalanan. Ito ang ginagawa ng kasalanan sa tao. Ang epekto nito ay masyadong radikal. Apektado ang buong pagkatao ng isang tao. Na maging ang kanyang kakayahan na piliin ang mabuti at ang masama ay naapektuhan. Man would rather choose to do evil instead of doing what is good.
Paano mo papaliwanag ang ginagawang terrorism ng ISIS o ng Islamic State of Iraq and Syria? Dati, bago yung 9/11, ang kinatatakutan ay ang grupo ng Al-Qaeda. Pero ngayon, kahit ang grupo ng Al-Qaeda dumidistansya sa ISIS. Anong paliwanag natin sa kanilang ginagawang kasamaan? Hindi ko kayang panoorin yung mga video na nasa Facebook kung paano sila pumapatay ng kanilang kapwa-tao. Isang bagay lang ang katotohanan. Spiritually, man has been rendered dead. Patay ang sinumang tao na walang kaugnayan kay Kristo. Total incapability ang naging resulta. Walang kakayahan na tumugon sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang kaluluwa. Kahit gaano niya kadalas marinig ang pangaral ng Ebanghelyo, wala siyang kakayahan na tumugon. Ang kakayahan ng pagtugon ay wala. Hindi man totoo yan sa SGCC. Napakaraming beses, hindi nawawalan ng pagkakataon sa pulpitong itong ipinangangaral ng mabuting balita sa maraming tao. Pero ang lahat ba'y tumutugon? Hindi. Bakit? Sapagkat ang kakayahan ng pagtugon ay hindi galing sa tao. Ang tao dahil sa kanyang pagiging makasalanan, walang kakayahang tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Katulad ng isang patay na katawan. Anong kailangan ng isang patay na katawan para ito'y gumalaw at kumilos? Kailangan ng isang patay na katawan na ibigay o ibalik ang kanyang buhay. Ganon din naman po sa ating kaluluwa. Unless the life-giving Spirit regenerates us. Ano ibig sabihin ng regenerate? Gives back the life o ibalik ang buhay. Hindi po ito tumutukoy sa simpleng resuscitation lamang. Diba? Pero tayo tinatawag na CPR. What's the purpose of CPR? To resuscitate an unconscious person. Nire-resuscitate natin yung isang unconscious person because we believe that life is still there. Pero ang isang tao na patay sa kanyang kasalanan at pagsuway, walang buhay. At maliban na lamang ibigay ng Diyos ang buhay, saka lang tutugon ng isang makasalanan sa panawagan ng Ebanghelyo. Saka lamang tatakbo ang isang makasalanan patungo kay Kristo upang humingi ng awa sa Kanya. Pangalawa, pinapatunayan din ito yung pagiging walang katapatan ng isang tao ang larawan ng lahat ng tao na wala pa kay Kristo sa mundong ito. Bagamat itinuturing ng tao ito na siya ay isang religiyoso, ang totoo, siya ay isang deliberate idolater. Bagamat buhay, religiyoso, ang tingin ng Biblia sa kanya, isang tahasang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Biblia malinaw, meron lamang isang totoong Diyos, at ito ay ang totoong Diyos ng Biblia. At ang bawat hindi mananampalataya, hindi Kristiyano, hindi sumasamba sa Diyos na ito. Sumasamba siya sa Diyos na kanyang nilikha sa kanyang sariling imahinasyon. Alam niyo po, Israel experienced the steadfast love and faithfulness of Yahweh. Sa Psalm 117 verse 2, pag binasa niyo po yan, makikita niyo po yung dalawang term. Steadfast love, loving kindness, or faithfulness of Yahweh. Yan po yung mga covenantal terms. Yan po yung mga salita na may kinalaman sa tipanan. Naranasan ng bayang Israel ito. Yet, anong ginawa nila? Tinalikuran nila si Yahweh at pinili nilang sumamba sa hindi naman totoong Diyos. Anong pagpapaliwanag natin dito? Pinapakita lamang ito ang totoong spiritual na katayuan ng bayang Israel. Sa pamagitan din ng propetang si Jeremias, isinulat ang tinatawag nating pangako ng bagong tipan. Yan ay sa Jeremias chapter 31, verse 31 hanggang 34. Ganito pong sinasabi. Narito ang araw ay darating. Sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda.
Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan sa kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Verse 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala na niyang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamahan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Israel abandoned Yahweh because not all of Israel is truly Israel. Yun yung sinabi ni Pablo sa Roma, chapter 9, verse 6. Hindi lahat ng kabilang sa bayan ng Israel ay totoong Israelita. Only the remnant of Israel perpetuated into the new covenant. Yun lamang iilan sa bayan ng Israel na totoong sumasampalataya kay Yahweh ang bahagi ng bagong tipan. Ano ba yung bagong tipan? Dalawang bagay lang yan. The law is written not on stones, the law is written on the hearts of men. Hindi ito sa bato na kasulat, kundi sa puso at isip ng totoong mananampalataya. Pangalawa, ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay pinatawad na at hindi na aalalahanin pa. Ano ibig sabihin yan? Ang miyembro lamang po ng totoong, ng bagong tipan ay yung mga totoong na-regenerate na. Mga totoong mananampalataya na. Kung ikaw ay hindi pa nagsusuko ng iyong buhay sa pagkapanginoon ni Kristo, hindi ka pa miyembro ng bagong tipan. You are just like Israel, a covenant breaker. Sumisira sa tipanan. Katulad ng Israel, ikaw ay tahasang naglilingkod, hindi sa totoong Diyos. Ikaw ay tahasang naglilingkod sa isang huwad na Diyos. Ang dapat na tugon, magsisi ng iyong kasalanan at manampalataya na si Jesucristo ang Panginoon. Kung ikaw naman ay Kristiyano na, suriin mo yung relasyon sa Panginoon. Napatunayan, those who have fallen into grievous sins soon realize that the reason for their failure is their negligence of their duties in the covenant. Kaya nahuhulog sa pagkakasala ang mga totoong miyembro ng bagong tipan sapagkat binawalang bahala nila ang kanilang mga katungkulan. Binawalang bahala nila ang mga means of grace. And failure to commit to the covenant community, which is the local church. Kahit ano yung pagliban sa pagdalo sa pananambahan, ay pagsasawalang bahala ng paraan upang manatili ka na matibay sa iyong pananampalataya. Panahon na para magsisi ka sa kasalanan mo. Pangalawa, tingnan natin the proof of irrationality. Patunay ng kanilang kahangalan. Si Jeremias po ay nagsabi sa chapter 2 verse 13 na ang bayang Israel ay gumawa ng dalawang kasamaan. Ano ibig sabihin nito? It only means that Israel is guilty of tremendous and serious sin. Napakalala ng kanilang pagkakasala. Ang una, ang kanilang pagkakasala ng hindi pagiging tapat sa tipan. Pagtalikod kay Yahweh. Ang ikalawa ay mas seryoso pa kesa sa una. Israel abandoned Yahweh in exchange for idols. Ito pong pangalawang kasalanan na ito ay malinaw na patunay ng kanilang kahangalan. Ang madaling salita, man's depravity causes him to become stupid. Si Jeremias, nagpakita sa atin dito ng dalawang dahilan kung paano ang bayang Israel ay nagpakita ng kanilang kahangalan. First, dun sa verse 10 and 11, ang sabi ni Jeremias, sapagkat tumawid kayo sa mga baybayin ng Kitim at inyong tingnan, at magsugo kayo sa Kedar at magsuring mainam, at inyong tingnan kung may nangyari ng ganitong bagay. Nagpalit ba ang isang bayan ng mga Diyos? Bagaman sila'y hindi mga Diyos, ngunit ipinagpalit ng bayan ko ang kanilang kaluwalhatian sa hindi
pinakikinabangan. Ang mga pagano sa ibang mga bayan ay bulag. Bakit? Sapagkat sumasamba sila sa mga nilikha ng tao at sinasabi nilang yun ay Diyos. Pero alam niyo po, mas maiintindihan pa natin yung mga pagano kesa sa Israel. Bakit? Sapagkat ang mga pagano ay nagsimula ng bulag at nananatiling bulag. Pero ang bayan ng Israel ay nanatiling bukas ang mata, nagsimulang bukas ang mata. Nakikita nila ang katotohanan, naranasan nila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Nakita nila ang kapangyarihan na kayang gawin ni Yahweh sa mga kalaban niyang bayan. Sa mga plagues na pinadala sa Egypt, sa kanilang pagtawid sa dagat, kung saan lumakad sila sa ibabaw ng tuyong lupa, kumain sila ng tinapay, buhat sa langit, uminom sila ng malamig na tubig mula sa bato. Sila po ay iningatan at pinrotektahan ng tinatawag na pillar of cloud tuwing araw, at sila ay pinoprotektahan at ginagabayan ng pillar of fire by night. Pero ano pong ginawa ng bayan sa kanila? Nagpasalamat ba sila? Hindi. They turned their backs from Yahweh and decided to worship idols. Sabihin niyo nga sa akin kung hindi ito irrationality, kung hindi ito stupidity. They abandoned their covenant with the true God and served false gods. Hindi ba't kamala yan? Pangalawa, Israel has completely lost sanity when she abandoned Yahweh, who is the fountain of living waters, and chose to rely on broken cisterns that can hold no water. Yung sinasabi sa second part, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Imagine, kung ikaw ay nakatira sa disyerto, ang isang bagay na kailangan mo, pero wala, tubig. Hindi ka pwedeng mabuhay na walang tubig. Pero paano mo natagpuan mo ang isang lugar na mayroong never-ending supply of fresh water from the ground? Iiwanan mo ba yun? Tatalikuran mo ba yun? Of course not. Ang isang tao na sa tamang pag-iisip, sasabihin niya, hindi ko iiwanan ang bukal ng tubig na yan. Ang isang matalinong tao, magtatayo ng pader doon sa palibot ng bukal ng tubig na ito. Pero ang ginawa ng bayang Israel? Ang ginawa ng bayang Israel ay kabaligtaran. To add more vividness, hindi pa natapos doon si Propeta Jeremias. To add vividness to the irrationality of Israel, Jeremiah used another picture. Alam niyo po, sa ancient Israel, meron po silang option to dig cisterns to have water. Ano yung cistern? Yun ay tipunan ng tubig. Hindi po ito katulad ng tubig na nakukuha natin mula sa balon. Iba po yung balon. Ito pong cistern were designed to catch rainwater. To catch rainwater. At ito po ay hinuhugis nila humuhukay sila sa mga limestone and then pinaplaster na nila ito para walang magkaroon ng crack. Alam niyo po, ang larawan nito ay ganito. If leaving a spring is dumb, building a cracked cistern is dumber. Iniwanan mo yung bukal ng hindi mauubos na tubig. Ipapalit mo sa isang imbaka ng tubig na bibitak-bitak. Parang ganito yan. Iniwanan mo yung bukal at nagtayo ka ng iyong sarili ng balon na ang daan ng tubig ay papunta sa kanal. You're shutting off your supply of water and then digging a trench to get water from the nearest industrial canal. Yan ang ginawa ng bayan ng Israel. Tingnan niyo kung gaano sila kahangal. Israel abandoned the source of ever-flowing living water, si Yahweh, para sa mga lalagyan ng tubig na wala namang silbi sa kanila.
Pero take note, ang sinabi ni Jeremias dito, fountain of living waters, hindi fountain of fresh waters. Naalala ko yung sinabi ng Panginoong Jesucristo dun sa kanyang enkwentro sa babaeng Samaritano sa John chapter 4, verse 10. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo ay nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingin sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay o na buhay. Ano ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Pinaliwanag niya mismo sa John chapter 4, verse 13 to 14. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mahuhuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mahuhuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ito yung tubig na kayang ibigay ni Jesus. Hindi ito katulad ng tubig na pag ininom natin, mauuhaw tayo muli. Ang tubig na kayang ibigay ni Jesus ay ang tubig na magbubunga o magdudulot ng buhay na walang hanggan. At alam niyo po, ito rin yung Jesus na hanggang ngayon ay nag-aalok pa rin ng tubig. Ang tubig ay larawan ng buhay. At ang tubig na itong inaalok ni Kristo ay katotohanan na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero hindi pa natapos na. Yung irrationality ng Israel. Ang tanong, bakit nga ba ipinagpalit ng bayang Israel si Yahweh para sa mga Diyos-Diyosan? Binigyan tayo ng hint ni Jeremias sa chapter 2, verse 36 hanggang 37. Kaya dali mong magpagala-gala na binabago mo ang iyong lakad. Ilalagay ka sa kahihiyan ng Ehipto na gaya ng panghihiyak sa iyo ng Assyria. Mula doon ay lalabas ka rin na ang iyong mga kamay ay makapatong sa iyong ulo o nakapatong sa iyong ulo sapagkat itinakwil ng Panginoon ang iyong mga pinagkakatiwalaan at sa pamamagitan nila hindi ka magtatagumpay. So bakit nga ba? Kasi inisip ng bayang Israel na sa kanyang pakikipag-alay, pakikipagkasundo sa mga bayang ito tulad ng Ehipto at ng Assyria, they will be protected from harm. Can you see how absurd that is? Sa kanilang kasaysayan, napakayaman ng mga patunay na si Yahweh ay totoong Diyos at siya ay may kapangyarihan na wasakin ang anumang bansa na lalaban sa kanila. Pero anong ginawa nila? Pinagpalit nila si Yahweh, ang totoong Diyos, sa mga Diyos na hindi naman buhay. Anong resulta? Doon po sa Panaghoy, chapter 1, verse 19, nagkaroon ng katuparan yung hula ni Jeremias. Ang sabi doon, tinawagan ko, bayang Israel, ang aking mga mangingibig, ngunit dinaya nila ako. Nung nangailangan ng Israel ng proteksyon, anong nangyari? Iniwanan siya ng bayang inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Yan! Ano nangyari sa kahangalan ng bayang ito? Pinagpalit nila si Yahweh sa totoo, na totoong Diyos sa mga hindi naman totoong Diyos. Naalala ko dun sa hardin ng Eden. Para po matukso si Eva, anong sinabi ng serpente sa Genesis 3:5? Pag kumain ka ng bunga, mabubuksan ng iyong mata at magiging katulad ka ng Diyos. Alam mo, kung malalaman mo kung anong mabuti at masama. Tatanong natin ang nangyari. Pinili niyang kumain ng bunga. Ang tanong, nabuksan ba ang mata ni Eva at saka ni Adan? Oo, sabi sa Genesis 3:7. Nabuksan ang kanilang mga mata at nakita nilang sila'y hubad. Anong ibig sabihin nito? They have realized what sin means. Naunawaan nila kung ano ibig sabihin ng kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod kay Yahweh, kundi sa pamamagitan ng paggawa nito. They have become more like Satan than like God. Bakit? Sapagkat si Satanas, alam niya kung ano ibig sabihin ng kasalanan, sapagkat mas ginusto niyang suwayin ang Diyos kesa ang sundin ito.
At yun ang nangyari sa tao. Ito ang nature ng lahat ng tao sa planetang ito na hindi pa mananampalataya. Alam natin ang kasalanan sapagkat sinasadya nating gawin ito. At masaya tayo sa paggawa natin ito. Adam and Eve expected to be delivered from what Satan suggested as limitation. Only God is wise for He knows what is good and evil. Pero ang totoo, nasukol sila at naging alipin sila ng kasalanan. Alam mo, kung hindi ka pa Kristiyano kaibigan, ikaw ay delusional if you think that by being independent of God, you are free. Kung iniisip mong malaya ka dahil malayo ka sa Diyos, dahil pwede mong gawin ang anumang gusto mo, na walang magdidikta sa'yo, magsasabi sa'yo ng tama o mali, malaya ka nga. Hindi. Ang mga tunay na malaya, sabi sa 2 Corinthians 3:17, ay yung mga nakaranas ng kalayaan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Unless you have been saved by Christ, what you enjoy as freedom is actually slavery. Hindi kalayaan yan. Yan ay pagiging alipin sa kasalanan. Dahil sa Biblia, ang tunay na pagiging malaya ay pagiging malaya sa paggawa ng kasalanan. Hindi pagiging malaya sa pag-enjoy sa kasalanan. Ibig sabihin, freedom from sin, not freedom in doing sin. Pero alam niyo, mayroong paraan para makawala kayo sa pagiging alipin. At yun ay sa pamamagitan ni Kristo. Lumapit ka kay Kristo. Iwanan mo ang iyong mga idolo. Iwanan mo ang iyong pagiging hangal at pagiging delusional sa iyong iniisip na kalayaan. Si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng kalayaan. Si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng tubig na pwedeng magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ikaw, na Kristiyanong totoo, huwag mong isipin na porket Kristiyano ka na, hindi ka na pwedeng maging mangingibig ng mga Diyos-Diyosan. Anyone or anything that occupies the right place that only belongs to God is your idol. Pwede mong maging idolo ang iyong pamilya. Pwede mong maging idolo ang iyong trabaho, ang iyong pag-aaral, ang iyong mga kaibigan, ang iyong ambisyon, ang iyong sarili. Kahit Kristiyano ka na, kung inilalagay mo ang lahat ng mga ito sa posisyong dapat Diyos lamang ang umuupa, sila ay ang iyong mga idolo. Sila ang iyong mga Diyos-Diyosan. Hindi sila ang nagligtas sa iyo. Ang nagligtas sa iyo ay ang totoong Diyos. At bilang miyembro ng bagong tipan, may pangako ang Biblia. Kung ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan ngayon, pwede kang magsisi. At pwede kang palayain ng Diyos. 1 John 1:9. Anong sabi ng 1 John 1:9? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Magsisi ka. Lumapit ka kay Kristo. At iwanan mo, talikuran mo, hindi ang Diyos, iwanan mo, talikuran mo ang iyong mga worthless idols. At paglingkuran mo hanggang sa kunin ng Diyos ang iyong buhay. Ang totoong Diyos, siya ang iyong Diyos. Siya ang iyong paglingkuran. Pakinggan mo ang panawagan ng Ebanghelyo kung hindi ka pa Kristiyano. Huwag kang maging katulad ng Israel, hindi tapat at nanatiling hangal. Ang panawagan ng Ebanghelyo, lumapit ka sa totoong Diyos at iwanan ang hindi totoong Diyos. Para sa mga Kristiyano, huwag tayong magpabulag sa kasinungalingan ng Diablo. Isa lang ang totoong Diyos, at yun ang Diyos na nagligtas sa iyo. At hindi ang mga bagay na ipinapalit natin sa loob ng Diyos. Manalangin po tayo.